Magandang araw mga boss. Kumusta po kayo lahat mga bossing? Diyan sa mga palay farmers naman natin. Ngayon mga boss, dito kami ni Boss Mike sa kanyang bukid sa Palayan at mag-spray kami mga boss ng kanyang palay. So, ito mga boss at i-share namin sa inyo kung ano na naman itong gagamitin namin dito na insecticide at foliar. Ito mga boss at magtitimpla na si Boss Mike. So ito na mga boss, magkakarga siya ni Boss Mike ng tubig sa tangke. Bago lagyan ng lason yung sprayer, tubig muna kalate. Yan mga boss yung lason na spray ni Boss Mike sa palay. Boss Mike, pakilapit ng konti yung pangalan ng lason para makita ng mga viewers natin. Okay na pare. Yan mga boss yung Ascend insecticide na gawa ng BASF. So yan mga bossing, Ascend insecticide. Lagyan mo lang Boss Mike ng 2 kutsara. Kaya na yan. Medyo matapang yung lason na yan So yan mga boss Ascend insecticide. Produkto siya ng BASF. So hindi namin yan mga boss pinopromote. Pinapakita namin yan para i-share lang sa kapwa natin mga palay farmers naman. Tsaka pakihaluan mo Boss Mike ng dala nating dyan foliar. Maganda mga boss itong palay ni Boss Mike. Pakilagyan mo lang pare ng 4 na kutsara. Sakto lang yan, 40 ml. Yun ang rekomendasyon kasi nakalagay dyan sa bote niyan, 40 ml lang. Per 60 liters sa tubig nga yan. Pero okay na rin yan, kahit 20 liters yung tangke natin, okay na rin yan. Boss Mike, pakipakita mo ngayon yung brand ng foliar. So yan mga boss yung Hyper foliar pang vegetative stage. Sige pare, okay na yan. So itong palay ni Boss Mike mga boss, pala naman ito, 40 days after transplanting. So pwede pa siya naman gamitan ng foliar na pang vegetative. So next, apply namin ng foliar dito. Ibang foliar na mga boss. Hindi na yan, hindi na. Kasi next apply nyo na mayroon ng bunga lumalabas. So huling na mga boss namin yan, huling apply na ng Hyper. Kasi pang vegetative stage lang yung Hyper na yan, Hyper green. High green yung label niyan mga boss. So pwede pa naman siya, wala pa naman siyang bunga. Nagpapalaki pa naman ng palay. Dahil 40 days pa lang naman. Pagka may bunga ito mga boss ang palay, ibang foliar naman ang gamit namin dito. So doon sa mga boss natin ng mga palay farmers, subaybayan nyo lang mga boss ang next video nitong palay ni Boss Mike para makakuha kayo ng mga idea kung anong mga foliar ang ginagamit namin at kung ano mga insecticide. Ito pala mga boss yung yung variety ng inbred na RC4 Auto. So ito yung lagi ni Boss Mike na tanim na palay kasi nga dito mga boss sa lugar namin, ito yung variety ng palay na palaging hinahanap ng mga buyer at gustong gusto nila kasi nga maganda ang klase ng bigas ito mga bossing ng RC4 Auto. At isa pa, maganda rin ito siya umani, malakas siya umani. Kaya ito palaging tiyatanim ni Boss Mike na variety, tag-ulan man tag-araw. Kasi pagdating sa bintahan walang problema sa mga buyer. Pagka nalaman na RC4 Auto, wala na maraming uusapan, okay na kasi maganda ang klase ng bigas ito. Alas tag-araw yata, ito rin yata yung binili ni Boss Mike noon nakarang tag-araw. Ito rin RC4 Auto. Maganda mga boss itong palay ni Boss Mike kita nyo pantay yung ibabaw walang damo na nakalampas at yung palay pantay-pantay kasi nga yung pagkahagis ng abono ay pantay rin at syempre patag yung bukid kaya maganda yung yung palay dito mga boss. Ang target namin dito na insekto ngayon, ito yung mga paro-paro na nagdudulot ng stem borer. Kaya ang ginamit namin ngayon Ascend. Kasi yung paro-paro na yung mga boss,
pag ganitong stage ng palay, ito na yung gustong gusto nila pinapuntahan at dito sila nangingitlog. Minsan ano pa lang ang palay, minsan 30 days pa lang ang palay, 35 days. Ito mga paru-paro dito na yun nangingitlog na sila dyan. So hanggang 40 days, ito yung gustong gusto nila na puntahan ng mga paru-paro nga na yan. At dyan sila mangitlog. Ngayon pag nangitlog yan, sila dyan, sakto lang yan. Yung pagbuntis ng palay, paglabas ng uhay, sakto. Pisa na rin yung itlog niya, uod na. So paglabas ng uhay, puti. Yun ang steam borer. Na kung tawagin naman sa amin dito ng mga farmers ay uban daw. Paglabas ng uhay, kulay puti na. So wala mga boss laman yun, puro ipa. Kasi patay yung uhay nga. So yan yung dulot naman ng paru-paro. Pag nakaitlog siya dyan sa palay, nagiging steam borer nga ang kinalabasan. Kasi yung itlog niya ay doon niya nakatusok sa katawan ng palay, ay doon na siya napipisa. Kaya sakto-sakto kapag pisa niya, siya naman ang paglabas ng mga uhay niyan, ay sakto lang, puting-puti yung mga uhay paglabas, ay walang anihin mga bossing. Kaya kailangan di pa siya nakapangitlog, agapan, puksain. So kaya ito yung ginamit namin na pang control sa paru-paro, ito nga yung acid insecticide. Marami na mga boss ito paru-paro kasi nga 40 days na siya. So medyo babango na yan dahil pabuntis na yan bilog na ang puno niyan So ano naman ito, siguro mga 55 days to, may mga ano na ito siya. May mga labas-labas na ito na pa isang uhay. So pag hindi mga boss agapan yung paru-paro na yan, sigurado paglabas ng uhay, puti kagad. Dahil sakto naman yung mapipisa naman yung itlog ng paru-paro na yan, ay magiging uod na. Yun na nga, ang kinalabasan is steam borer. At kung tawagin naman ito sa amin, yung mga uhay na puti ay uban daw, sabi ng mga farmers. So yan na, sa mga boss natin ng mga palay farmers naman, na marami tayong mga boss dyan na nanonood ng mga video namin ni Boss Mike ng palay. So sana sa video ito, makakuha kayo mga boss ng idea rito. So next ito mga boss, ano naman ito yung tungkol naman sa pang-ulmog naman, ang spray namin dito, pagka ito may bunga na. Abangan nyo lang mga boss yung mga lason na gagamitin namin dito. Dahil ibang lason mga boss ang gagamitin namin dito, pagka ito may bunga na, hindi na ito yung acid. At saka syempre, mag-spray kami ulit ito ng foliar. So pakisubaybayan nyo lang mga boss para makita nyo ulit yung susunod mga gawin dito, lalo na mga pang-spray nga, kung ano-ano yung mga brand ng mga lason, mga insecticide, saka foliar ang gagamitin dito. Ganda mga boss ang palay ni Boss Mike patag na patag pantay ibabaw. Walang nakalampas na mga damo, wala rin mataas na palay, pantay talaga. Ang ginamit mga boss na binhi itong variety ng RC4 Auto. So inbred mga boss yan, inbred. So yan mga boss, hanggang dito muna kayo mga boss sa Boss Mike abangan nyo lang mga boss yung next video pa itong palay niya. Pag nag-spray kami ulit mga boss, at tiyak ibang insecticide naman at foliar ang amin dito gagamitin. Kasi hindi naman pwede na puro asin ang gagamit namin habang panahon at ma-immune naman yung mga kulisap. Tandaan natin mga boss, bawat insekto sa bawat pananim may kanya-kanya silang katapat na mga active ingredients ng lason. Hindi ngunit lason ay pwede na sa lahat ng insekto. Hindi po ganon. Hindi nyo makokontrol ang insekto pagka ginamit yung lason ay hindi angkop doon sa insekto ang active ingredients. Unang-una, magsasayang lang kayo ng pera pag hindi napatay ang insekto. At pangalawa, magpapagod lang kayo. Wala rin epekto. Pag mali ang active ingredients ng lason na i-spray sa palay sa bawat insekto. So ngayon, ang target namin ngayon mga boss, itong paru-paro na naging sanhi ng steam borer o yung puting uhay na lumalabas. Ang tawag dito sa amin yan ng mga farmers, sabi nila ay uban daw, kasi nga puti paglabas ng uhay. So para maiwasan yan, nag-spray kami ngayon ng acid para yung mga paru-paro ay mamatay. Kasi pag hindi siya napatay, mangitlog yan dyan sa palay. Pag pisa niyan, sakto, bago lumabas yung uhay ng palay, yung itlog ng paru-paro na yan, pisa na.
di sakto paglabas ng uhay, puti. Kasi andun yung uod sa loob ng stem ng palay. So kailangan hindi pa siya nakapangitlog, kontrolin na yung paru-paro para hindi na magkaroon ng uban o stem borer. Kaya next dito, pagka naman ito may bunga na, ibang insekto naman mga boss ang atake dyan, yung palay. Halimbawa ngayon, ito ngayon wala pa ito siyang bunga, paru-paro nandyan. Yan nga yung mga pinagmumulan ng stem borer. Pag ito may bunga naman ibang insekto naman dyan ang agapan namin. Yun naman ang ulmog naman, na common term ng mga farmers, ulmog daw. Pero ano yan mga boss, hopper yun. Hopper yun sa palay. So ang ginagawa nun, sinisip-sip naman niya yung katawan ng palay. Pag ang palay magsimula ay papasok ang ulmog, yung palay buntis. Yung mga ilang araw na lalabas na uhay, minsan bilog pa lang yung puno ng palay, nandyan na yung ulmog na yun, nakakapit na. So pag hindi mo na control naman yun, ay sunog, itong palay masusunog naman. Hanggang sa paglabas ng uhay niyan, masusunog siya, matutuyo. Kasi nga sinisip-sip. So yun naman ang agapan namin dito pagka ito naman nagbunga na. Kaya yun muna ang ginagamit namin asin para naman sa paro-paro, para yung hindi magkaroon ng stem borer. O pag may bunga na ito, yun naman sa ulmog naman, yung mga hopper nga. Ibang lason naman mga boss ang gamit namin dito. Abangan nyo mga boss kung anong lason naman yung gagamit namin dito pang control, para maiwasan yung ulmog. Hindi matuyo. Kasi ito talaga pag sinisip ng ulmog yung palay, ay matutuyo mga boss yan. Pwede mo silaban talaga yan. Masusunog talaga yan yung buong palayan na yan. Wala kang anihin kasi yung butil ng palay hindi maglalaman kasi nga yung katawan niya natutuyo, sinisip-sip ng ulmog. So kailangan yan kinokontrol. So yun mga boss, sana dito sa video ito may kaunting idea naman kayo nakuha. Lalo na sa mga boss natin, mga palay farmers naman. Hanggang dito muna kami mga boss. Bye bye muna. Abangan ang next video. Bye bye.